Welcome back to my channel! OMG, ang tagal na nung huli ako ng vlog, 5-minute makeup challenge. Anyway, chika ako sa inyo. Ay, sa lahat, introduce ko muna sa inyo ang aking baby. Baby Ichi. Oh, baby. Oh, say hi. 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 Atush. Natatakot ang baby niyo. Natatakot. Ay, mami. Si mami. Atush. Natakot siya. Wait lang guys, bababa ko na muna si Ichi ha. Binaba ko muna si Ichi guys kasi natatakot siya kapag medyo mataas. Hindi siya sanay pa. Pero sinasanay ko na siya konti-unti. Ito na nga chika ko sa inyo. So last March 7, if I'm not mistaken, March 7, hinatid siya dito ng tita-tito ko. Iyap, kasama ang kanyang mother na si Mikay at ang kanyang kapatid na si Mochi. Guys, ilang araw, ilang gabi akong hindi nakatulog kasi super excited ako. Although nagbabasa-basa ako ng mga articles. Ichi, what are you eating? OMG! Ichi! Psst, Ichi, no! Ilang gabi ako nag-search kung paano ba sila alagaan, ano ba dapat kong gawin, ganyan, blah, blah. Pero iba pala kapag kasama mo na siya, kapag nasa harap mo na siya, alam mo yun, hindi rin ako mapakali, panay din ako tingin ng tingin. So, ganito ko. Ichi, what are you eating? OMG ka naman talaga. Ichi, what are you eating? Oh my God! Don't eat that! It's dirty! OMG! Carry nyo na nga. Okay, so Ichi, meron siya si Mochi and Oreo, pero si Oreo meron nang nakabili. And ako, bumili ko si Ichi. So, nung first night, ganito yung nangyari. Nung first night, doon lang siya sa isang sulok. Like, hindi niya ako pinapansin, ganun. Parang, nakaganon lang siya. Tapos, parang ako naman, parang, paano ko kaya kunin yung loob niya? Pero pinakain ko siya. Pinakauna ko pinakain sa kanya lettuce. Kasi wala akong ibang mapakain sa kanya since maraming bawal sa Shih Tzu. Alam niya naman yan kung fur parent ka or kung nagbabalak ka pa lang na kumuha ng Shih Tzu, maraming bawal sa kanya ng pagkain. So, dapat maingat ka. So, ako talaga todo search, todo basa ng articles kasi ayokong magkamali. Alam mo yun? First night, kumain siya onte, tapos bumalik siya ulit sa spot niya sa ilalim ng mesa kung saan siya iniwan ng former fur parent niya. Mga kinagabihan, gusto ko sana siyang katabi, matulog. Ang problema, ayaw niya ako katabi. Pumupunta siya sa side table. Although, hinandaan ko yung side table ko. Malapit siya sa kama ko, nakadikit siya sa kama ko. Hinandaan ko yung side table ko ng cloth, maraming cloth kasi wala pa siyang blanket. Damit ko, tapos doon ko siya pinahiga. So, unang gabi hindi ako makatulog. Kasi, pag susubukan ko matulog, maya-maya, Ichi. Kasi feeling ko nalaglag, feeling ko umalis, feeling ko ganyan. So, nung unang gabi ko, wala akong tulog. Pangalawang araw, pagkagising ko, kinarga ko siya. Tapos nilike siya sa kitchen. Bumabalik siya dun sa spot niya. Pero, paunti-unti, pangalawang araw paunti-unti, sumusunod siya sa akin. Tapos biglang babalik siya ulit doon. Susunod siya sa akin, babalik ko siya ulit doon. Hanggang sa pagdating ng hapon, medyo napapansin ko na dikit na siya ng dikit sa akin. Dikit sa akin. Kinagabihan, nung second night niya dito sa akin, nilagay ko siya sa bed ko. Nilinisan ko siya ng paa, ganyan, ng mouth niya. Tush! Nilinisan ko siya, tapos nilagay ko siya sa bed ko. Tapos, umihi siya. Konti. Sabi ko, first ihi na yun sa bed ko. Pangalawa, pagkapalit ko ng kobre kama, pagkabalik ko, umihi siya ulit. So, dalawang kobre kama ko ang nabahan. So, sabi ko, naku, Ichi, wala po muna ako pampalit. So, pinalita ko muna ng kumot. Kikinig din. So, pinalita ko muna ng kumot, so natulog kami. So, tinabi ko siya sa akin. Pero, bumalik ulit siya dun sa spot niya. So, inayaan ko lang din naman siya. Kung gusto niyang mapag-isa, okay na naman niya. So, kaso, nung mga alas 2, nagising ako, may dumila sa mukha ko. Si Ichi pala. Nilaan niya yung mukha ko. So, ako naman parang niyakap ko siya. Tapos, tuwang-tuwa siya. So, medyo nag-play kami. So, ako naman bangag-bangag parang, uy, Ichi, let's play. Ganyan. Ichi, harap ka naman sa camera para naman nakikita ka ng sambayan ng, yan. Utush. Utush. So, yan na. Second night, pinuyat niya ako noon. So, pagising ko, mga alas 6, ginising niya pa rin ako. Bumalik siya ulit sa kama ko. Ginising niya ako. So, di na ako nakatulog. So, yan na. Pinakain ko siya ng 8, ganyan. Tapos, yan. Nagiging clingy na siya. As in, super clingy niya. As in, kahit saan ako pumunta, hindi ako nilulubayan. Tapos,
Sabi ko, ano ba to? Bakit di niya ako tinatantaan? Saan sana pumunta? Tapos, meron siyang crate pala. Hindi ko nabanggit. Meron siyang crate. Dumating yun ika-third day. Dumating yung crate. At screenate ko siya. Nilagyan ko ng cloth, ng toys, ganyan. Okay naman siya doon, pero mas gusto niya siguro sa labas. Pero gusto ko siya sanayin doon. Na parang yun yung magiging personal space niya. Ang problema, hindi ko pa siya mas mabuksan. Yung bukas lang ba, yung papasok lang siya, tapos sa labas siya pag gusto niya. Magawa yun kasi feeling ko, lalabas siya, hindi siya papasok. So yun, tinitrain ko pa siya. So, third day, super clingy niya. Kinagabihan nun. Super antok na antok ako kasi diba ilang araw ako tulog. Tapos ganun ulit. Ginising niya ulit ako ng daling araw. Lumipat siya sa bed ko. Sa paglaro ulit siya. Tapos 2, tapos 4. Tapos nagising na naman ako ng 6. Wala akong tulog. So sabi ko, ika-4th day, sabi ko, oh my gosh, hindi na to pwede. Hindi to pwede susunod akong puyat. Anong dapat kong gawin? So naisip ko na patulogin siya sa crate. Pero hindi ko siya malapag sa floor kasi natatakot ako na baka gapangin siya ng ipis or whatever, or mga langgam, ganyan. So naisip ko, ito yung pinaka, hanggang ngayon, it still makes me cry kapag naaalala kong ginawa ko sa kanya ika-4th night. Sabi ko, kailangan hindi siya masanay na palaging katabi ko, kasama ko, ganyan-ganyan. So sabi ko, kailangan ko siguro siyang sanayin na matulog sa kabilang kwarto. As in, isang kwarto kay Yuan, tapos sa kabilang pang kwarto. So may isang kwarto pagitan namin. So, crenate ko siya. Ano lahat, toys niya, tubig, bed niya, yung una niya and everything. Crenate ko siya doon. Mga 9 PM yun. Tapos sabi ko, good night, baby. Dito ka na muna magtulog. Dapat masanay ka na hindi palaging katabi ko, kasama ko. Tsaka, super puyat na kasi talaga. As in, pag umaga, hilo-hilo talaga ako. So, ayun, iniwan ko siya doon. Mga 10 PM, nagko-contemplate na ako na parang, tama ba yung desisyon na ginawa ko? Iniwan ko siya doon. Iiwan ko siya doon for like 9 hanggat sa magising ako ng kinaumagahan. So, sabi ko kailangan kong tiisin para matuto siya. Mga 11 PM, unti ko siyang sinilip ko siya doon. Tapos nakaabang siya, kawawa, nakaabang. Tapos, ako naman, parang hindi ko na matiis, parang gusto ko siyang kunin. Pero parang naglalaban ako na parang hindi, kailangan mo siyang i-train, ganyan-ganyan, babablang. By the way, nakatutok sa kanya yung electric fan, tas yung aircon, binuksan ko siya na matagal, tapos pinatay ko siya para lang fresh yung room. Pero ayaw ko rin siya masanay sa aircon kasi mahirap na. Iniwan ko siya doon. 11, sinilip ko siya, unti-unti. Tapos, mga pagsilip ko, nakaabang siya, kawawa. Tapos, tumakbo ako papuntang kwarto, guys. Tapos, iyak ako ng iyak. Kasi parang ayaw ko talaga, parang feeling ko mali. Mali talaga eh. Parang feeling ko may mali. Pero hindi na kasi pwede, sunod-sunod na akong puyat. So, sabi ko, ano ba kasing gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Kasi kung doon na naman ulit siya sa kwarto ko, hindi na naman ako makakatulog. 4th night na yon, search sa Google. Tingin sa Google kung ano bang dapat kong gawin. Tapos, yung may nagsabi na, tama, i-create mo. Dapat separate sa'yo, ganyan-ganyan, para masanay siya, ganyan-ganyan. Meron naman nagsabi na, wag mo i-create kasi maapektuhan ng ganyan-ganyan. Ako parang, anong pipiliin ko? Naguguluhan talaga ako. So, sabi ko, tiniis ko na lang yun. Tiniis ko yun. Pero sana pala hindi. Sana pala nag-isip pa ako ng way. Alam niyo yun? Kasi, hindi ko alam kung as a fur parent yung kakasapin ko, hindi ko alam kung naranasan nyo din ba yung feeling na parang, ayaw mo na. Para bang pagod ka na. Ganun. Pero ngayon, hindi ko na siya nararamdaman eh. Nung mga unang araw lang, parang, ayoko na, parang ganun. 6 AM, nagising ako, basta nagising lang ako. Sabi ko, Ichi, si Ichi, kamusta si Ichi? Ganun agad niya nasa isip ko, Ichi, asa si Ichi? So, sabi ko, pupuntahan ko ba siya o hindi? Kasi pag pinuntahan ko siya, wala na. Maglalambing na yun, ganyan-ganyan, iiyak na yun pag iniwan ko. Nag-contemplate din ako, sabi ko, ano ba? Pupuntahan ko ba siya o hindi? Pupunta ko ba siya o hindi? Kasi nag-decide ako na, okay, pupuntahan ko siya. Okay. Pupunta ko, kawawa, tuwang-tuwa siya. As in, tuwang-tuwa siya, kawawa talaga. As in, talon-talon siya, gano'n. Kawawa. Kawawa naman yung baby ko na yun. Nakabag ako, sobrang sakit sa puso na nag-aabang siya doon. For ilang hours, from 9 PM to like 6 AM. Sobrang nakonsensya ako, sabi ko, no, hindi ko na uulitin yun ever again. Hindi ko na siya ihihiwalay sa akin. So, nakaisip ako ng way. Kinuha ko yung basket ko, may mga lamang damit ko. Nilagay ko siya sa gilid ng kama ko. Pinatong ko yung crate.
Pinatong ko yung crate na kasing laki niya mismo din. So, hindi naman siya malalaglag or whatsoever. Yun na yung kanyang kasalukuyang bed ngayon. Doon na siya tutulog. Alam niya, pag gabi, hindi ko siya katabi, doon siya matutulog. Which is, okay naman yung tulog niya. Nakatihaya pa. Sarap buhay. So, ayun. Ganon. Fourth night, fifth day, Diyos mio. Super clingy niya as in. Tapos, kailangan ko umalis. Diba? Nakita niyo naman yung ibang story ko na umalis ako. Ay nako, pagbalik ko, akala mo, grabe, talon-talon talaga siya. 6th day, 7th day, ganun, parehas pa din, mas naging clingy siya. Tapos, ayun, yun na yung kanyang bed. So, naikwento ko lang kasi, baka kayo rin na first time nyo maging fur parent, nararanasan nyo yung parang, ano bang frustration ba na, ano bang gagawin ko, paano ba to, paano ba ganyan, paano ba maging maayos yung lahat, ganyan. And it takes time para matuto ka or makapamo siya kung paano ba dapat gawin. Super bait ni Ichi. Guys, hindi lang siya mabait, super bait. As in, sobrang clingy niya, sobrang sweet niya. Tapos, mahilig siya matulog. Oh, shush! Ang bait-bait niyan. Hindi ako tinatantana niya kahit saan ako pumunta. Kahit sa CR, sa kitchen, sa kwarto, sa closet, sa studio, andun siya. Hindi siya aalis doon. At kapag iniwan ko siya sa labas, nakabantay siya doon sa labas ng pinto. Hanggat sa lumabas ako. Kawawa. Minsan nga inaaway na ako ni mami. Sasabi niya na, ikaw sinasanay mo yan na lagi mo kasama. Ikaw nagsasanay niyan eh. Hayaan mo lang kasi sa ganyan. Tinan mo si tita mo nga iniiwan nila ganyan. Ako lang parang kasi they don't have a choice kasi they're working. Pero ako, hindi naman ako sa bahay ko. Ba't ko siya iiwan? Masakit sa kanya or mahirap sa kanya na iwan ko siya. Kahit konting or minuto lang, mahirap para sa kanya. Alam niyo yung, pumunta nga lang ako ng CR, pagbalik ko, tuwang-tuwa na siya eh. Alam niyo yung parang ang tagal ko nawala, parang ilang oras ako nawala, ganun siya. So, ayun. Na-share ko lang naman sa inyo kasi yung iba sa inyo na nag-click ng video na to, siguro, balak niyong bumili ng Shih Tzu or balak niyong bumili ng puppy, hindi po ganun kadali. Tsaka magastos din. Pero okay lang, worth it naman si Ichi. Hindi ganun kadali mag-alaga ng puppy. Kung gusto niyo mag-alaga dahil lang gusto niyo may mapicturean kayo, ma-post sa social media, wag na lang. Kasi yung nakikita niyo sa social media, kung ano may nakita niyo picture ni Ichi, ano may nakita niyo video ni Ichi, hindi siya laging ganun. May mga time na tatae siya sa kung saan, iihi siya sa kung saan, bigla siyang sisinukin, akala mo ano na nangyayari sa kanya, sinisinuk lang pala siya. O kaya, bigla siyang masasamid, yung samid na parang hindi na siya makahinga na halos, grabe, kinabahan talaga ako, akala ko ano na nangyayari, shiniksik ko na siya, hindi ko na alam, bala ko nang pumunta ng vet, ganun. Basta hindi madaling mag-alaga ng puppy, marami kang dapat gawin, and magastos siya. So, eto, share ko na lang sa inyo, si Ichi, 4 months na siya sa March 17, and ang kinakain niya sa breakfast, Nutri-Chunks and Royal Canin for Shih Tzu. Hinahalok siya isang sandok, tapos water, and may olive oil. Bakit may olive oil? 1 teaspoon ng olive oil. Kasi, napansin ko, siguro, sa pag-change siguro na environment, nangangati siya. So, nagbasa na naman ako ng article kung bakit sila nangangati. So, apparently, in-explain na doon kung bakit nangangati yung mga baby na Shih Tzu, mga pups na Shih Tzu, madalas sa likod ng ears nila, sa dito nila, yan, nangangati siya dito banda. Ngayon ko ng olive oil, napansin ko yung buhok niya, mas naging soft, hindi na siya ganun kagrabe mangati. I think naka-cure na siya. Tapos, ang kanyang vitamins ay Dogi-Dogi, na siyang nirecommend sa akin ng tita ko. So, Dogi-Dogi. Gustong-gusto na yung Dogi-Dogi. 1 ml lang. Actually, nakalagay doon, 0.5 ml for puppies. Kaso, okay naman na daw sa kanya yung 1 ml eh. So, yun. Every night, ito din pala yung recommend ko sa inyo. Every night, make sure na papagurin nyo siya, takbo kayo, laro. Painumin mo ng water, hintayin mo umihi, bago mo siya i-crate or itabi sa bed mo kung yun man yung balak mo. Bago mo siya patulugin, dapat nakaihi na siya. Tapos, ayun, pagod na pagod siya kakaplay para nakatihaya siya, as in tihaya matulog, as in pagod na pagod. So, marami akong tututunan kay Ichi. And sobra niya akong napapasaya sa cute naman yung baby na yan. Yan lang naman guys. Thank you so much for listening sa aking mga kadaldalan.
i-update ko pa kayo kay Ichi. Basta yung first week ko, it was nakakapagod pero worth it. And masaya. I'm happy, nag-iba ako. I think nag-iba ako. Yung mood ko, ganyan. Atsush! Bango-bango naman ng baby ko, may bubble gum. O yun, malapit na din siya mag-vaccine. So, ayan. Ichi, look! Oh. Oh? Oh? Yan lang man guys, in-introduce ko lang si Ichi sa inyo. Ichi, my mom. Ichi, I love you! Love you! Oh, ito pinapansin. Kasi inustorbo ko daw siya sa tulog niya. Actually, tutulog siya pag ganitong oras. Sabi ko, Ichi baby magbe-video muna tayo ngayon para makilala ka ng Yurifam. Sabi mo, bye Yurifam! Thank you so much for watching! Shush! Ichush! Ano, Ichi? Ay, shush! Tutakot kasi siya. Alam niyo guys, pati hindi na ko siya sa monitor. Para ako may hawak na teddy bear. Ano? Para ako may hawak na teddy bear. Shush! Cute-cute naman yung teddy bear na yan. Ano? Shush! 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 Ay naku guys, mahal na mahal ko tong Ichi na to. Kaya ka talaga, kapag may umano kang Ichi, I swear, ilalabas ko yung bolo ko. I swear. Diba, Ichi? Bye-bye! Thank you so much for watching!